Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon sirah at itatalakin natin yung pagtugon ng Quraysh sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron nga silang mga ginawang mga pakana laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mensahe. Una rito yung kumbaga pinagtatawanan nila o kaya ay hinahamak nila ang katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nung kanyang mga kasama. Pangalawa, yung kanilang mga propaganda laban sa mga katuruan ng Islam. At ngayon pangatlo, inshallah, al-haylulatu bainan nasi wa baina sima'ihim al-Quran wa mu'aradatuhu bi asatir al-awwalin. So, yung Quraysh, inilalayo nila ang mga tao sa pakikinig sa Quran at kabilang sa mga pamaraan dito ang paghahambing nila sa Quran sa asatirul awwalin, mga alamat o mga kwento ng mga sinauna. So sinasabi nga, kanal musyrikuna bijambi itharati hadihi syubuhat yuhawiluna bainan nasi wa baina sima'ihimul Qur'an wa baina sima'ihimul Qur'an wa da'watil Islam bikulli tarikin yumkin. Ang mga musyrik na kabilang sa Quraysh ay nagpapakalat nga ng mga syubuha, ng mga pagdududa, o kaya ay kumbaga yung fake news, propaganda. Katulad din doon sa nauna natin mga natalakay. Pero dito sa layunin nila na mailayo ang mga tao sa pakikinig sa Quran. At syempre makinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa nila ito sa lahat ng kaparaanan na kaya nilang magawa. Fakano yatruduna nasa wa yuthiruna syagab wa dawda wa yangaduna wa yalabun. So ginagawa ng Quraysh ang lahat ng kanilang mga magagawa, katulad halimbawa ng pag-iingay o kaya ay kumbaga paggawa ng mga kaguluhan habang binabasa ang Quran. Halimbawa, nagbabasa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran malapit sa Kaaba o nagsasala siya, gumagawa sila ng mga ingay para madistract ang mga tao sa ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag may kinakausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din yung kanilang ginagawa. Idara'aw anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahayya lid-da'wa aw idara'awhu yusalli wa yatluna al-Quran. So ganito nga ang ginagawa nila kapag nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdada'wa o kaya ay nakita niya sila na nagsasala, nakita nila siya na nagsasala at nagbabasa ng Quran. Gumagawa sila ng kaguluhan. Sinasadya nila mag-ingay. Sinasadya nila na mag-ingay. Siguro naranasan nyo na yun, minsan kamag-anak nyo pa. Minsan, nagsasala kayo, tapos yung kasama nyo sa bahay, sinasadyang mag-ingay. Baka nanay nyo pa na hindi Muslim, o kapatid nyo na hindi Muslim, o kapitbahay. So, ganun yung ginagawa ng Quraysh. Para mabulabog yung mga tao na hindi nila maririnig ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi nila maririnig ang pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran. So meron binanggit ditong ayah sa Surah Fussilat verse 26. So nga binabasa pa rin natin yung original na Arabic dito sa libro. So sinabi ni Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Sinabi ng mga hindi mananampalataya, huwag kayong makikinig sa Quran na ito. وَالْغُوا فِيهِ, Walgo, ibig sabihin gumawa kayo ng mga bagay-bagay na walang katuturan upang mangingibabaw ang ginagawa ninyo na walang katuturan.
upang kayo nawa ay mangibabaw. Ibig sabihin, gusto nilang sadyain na kumbaga mapapangibabawan ng ingay nila o ng tunog na ginagawa nila o ng kaguluhan na ginagawa nila ang pagbasa sa Quran. Yun yung kanilang gusto. Parang halimbawa niyan, may kupar, makita niyo yung mga Muslim na nagsasala, papatugtog siya ng radyo ng malakas, papatugtog siya ng music na malakas, o magbibidyoke pa. Mga ganung bagay, nangyari din ito kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. So hanapin nga natin itong aya na ito para makita natin yung kabuuan ng aya. Inshallah. Inshallah. Okay, so verse 26 ito. So sa verse 25 sa surah Fussilat, sinabi ni Allah, وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Si Allah, nagtalaga na raw siya ng mga karin doon sa mga hindi mananampalataya. At itong mga karin na ito, syempre mga demonyo. Na ang mga demonyo na ito, dinudulot nila na akalain ng Quraysh, ang Quraysh lalong-lalo na, dinudulot nila na akalain ng mga tao na ito, ng mga hindi mananampalataya, na mabuti ang kanilang mga ginagawa. Na mabuti ang kanilang ginagawa na panggugulo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mabuti ang kanilang kawalang pananampalataya. So, si Allah, kabilang sa kanyang pagliligaw, ay tinatalaga na niya sa mga hindi mananampalataya yung mga karin na matitindi. Kumbaga, halimbawa dun sa وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Isa pang aya. Sino man ang tatalikod sa pag-alaala kay Allah sa Ar-Rahman, itatali daw ni Allah sa kanya. Itatalaga ni Allah kumbaga sa kanya ang isang karin o isang syaitan, at ito ay magiging karin para sa kanya. Ibig sabihin, palagi niyang kasama. Palagi niyang kasama. Ito yung tao na lumalayo sa pag-aalaala kay Allah. Na yun nga, siyempre pangunahin doon sa mga tao na yung kuffar. Pero maaaring mangyari ito sa mananampalataya. Mananampalataya na malayo kay Allah. Mananampalataya na lumalayo sa pag-aalala kay Allah o sa pagsamba kay Allah o pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang Muslim. So maaaring mangyari yun sa kanya. So itong mga demonyo na ito, pagagandahin nila para sa kanilang mga ginagawa sa mundong ito at sa kabilang buhay. So yung mabay na aydihim wa ma khalfahum, ang kahulugan dito sa tafsir, yung kahulugan nito ay yung mundo at ang kabilang buhay. Kasi maaring may iba-ibang kahulugan ito. Halimbawa sa Ayat al-Kursi, ya'lamu babay na aydihim wa ma khalfahum, nalalaman ni Allah kung ano nakalipas nila at kung ano ang kanilang hinaharap. Alam ni Allah kung ano yung past at future ng mga tao. Pero dito, yung tinutukoy dito, yung buhay sa mundo at sa kabilang buhay. At dahil dito, wahakka alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. At dahil dito, naging karapat-dapat sa kanila ang salita, yung qawl, laban sa kanila, katulad ng kung paano itong naging karapat-dapat sa mga naunang mga henerasyon ng mga jin at mga tao na nauna sa kanila, na mga hindi mananampalataya. Innahum kanu khasirin. Na sila nga pare-pareho, ang Quraysh at ang naunang mga kuffar, at ang mga kuffar pa na darating sa susunod na mga panahon, lahat sila ay mga magiging talunan. Nito mga tao nga na ito, sinasabi nila, ito na ngayong aya binanggit dito. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya, huwag kayong makikinig sa Quran na ito at mag-ingay kayo kapag binabasa ito upang kayo nawa ay mangibabaw. Kayo ay mangibabaw, ibig sabihin,
na hindi mapapansin ng mga tao yung Quran at sila ang mapapansin ng mga tao. Pero magiging resulta nito, فَلَنُذِيكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَدَابًا شَدِيدًا. Pero tiyak na patitikimin namin ang mga hindi mananampalataya ng matinding parusa. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. At gagantimpalaan sila ayon sa kung ano ang pinakamasama nilang ginawa. Ibig sabihin kung ano yung pinakamasamang ginawa nila, kung ano yung parusa doon, yun ay magiging parusa sa kanila. Kasi 'di ba yung tao, iba-iba yung di ba? Iba-iba yung kasalanan. May iba-ibang may iba-ibang parusa. Pero yung ipaparusa sa kanila yung pinakamabigat ayon sa pinakamabigat nilang kasalanan. Katulad din sa mga mananampalataya, 'di ba? وَيُجْزَوْنَا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Gagantimpala ng mga mananampalataya. Kabaligtaran naman nito, gagantimpala ng mga mananampalataya ayon sa kung ano ang gantimpala ng pinakamainam nilang ginawa. Ganun ang mga mananampalataya. Dalika jazaa'u a'da'illahin nar. Yaon ang gantimpala sa mga kalaban ni Allah, ang apoy. Lahum fiha darul khuld. Ang apoy na ito para sa kanila ay magiging tahanan habang panahon. Jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Gantimpala dahil sa kanilang pagtatakwil sa aming mga tanda. Ito yung kabuuan yung konteksto ng aya na ito kasama yung mga nauna at sumunod na mga aya sa Suratul Fussilat. Alhamdulillah. Singa sinabi, hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkan min tilawatil Qur'ani alaihim fi majami'ihim wa nawadihim illa fi awakhir sanatil khamisa minan nubuwa. So ganitong nangyari. Hanggang sa hindi na nga magawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbasa ng Quran sa kanila. Yung babasahan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang mga pagtitipon at kanilang mga konseho. At nagawa na lamang niya ito doon sa 5 taon matapos na siya ay naging propeta. Wadhalika aidan an tariqil mufaja'ah. Kumbaga, basta-basta na lang nangyari ito. Kumbaga, walang tukoy na naging dahilan, pero biglang nagka-interest naman ng Quraysh na pakinggan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung una, sinusundan talaga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi siya makapagbasa ng Quran. Pero kalaunan, gusto na rin nilang hayaan, kumbaga hinayaan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbasa ng Quran sa kahit sino. Duna an yash'aru bikasdihi qabla bidayatit tilawa. Na kumbaga hinahayaan na lang nila ito na hindi naman nila din kumbaga iniutos sa kanya na magbasa. So pag nandiyan na siya nagbabasa o nagre-recite, hinahayaan na lang siya ng Quraysh. Wa kana Nadar bin al-Harith ahadu shayatin Quraysh qad kadima al-Hira. So nangyari minsan na nabanggit itong si An-Nadar bin Harith na isa daw sa mga shayatin ng Quraysh, kumbaga isa siya sa mga pinakamalulupit sa Quraysh laban sa mga Muslim. Dumating daw siya ng Makkah at nanggaling daw siya ng Hira. Yung Hira na tinutukoy dito, yung Herat doon sa Iran. So nanggaling siya ng Iran. Wa ta'lamu biha ahadithu muluk al-Fars. At mula doon ay nalaman niya ang tungkol sa mga kwento at mga alamat ng mga hari o mga emperador ng Persian Empire. Wa ahadithu Rustum wa Isfandiar. At nalaman din niya ang tungkol kina Rustum at Isfandiar. At ito ngang si Nadar, fakana idha jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan litadhkiri billahi wat tahdhiri min nakmatihi kallafahun Nadar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing nauupo daw siya upang magzikir o kaya ay upang mangaral, pupunta daw sa likuran niya itong si Nadar bin al-Harith. Pupunta daw sa kanyang likuran si Nadar bin al-Harith.
At sinasabi, Ana wallahi ya ma'syara Quraysh ahsanu hadithan minhu. So pinuputol niya yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasabi niya, ako, sumpa kay Allah o mga Quraysh, mas mahusay pa ako magkwento kaysa rito. Mas mahusay pa raw siya magkwento kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuhaddithuhum an muluki Faris wa Rustum wa Isfandiyar. Thumma yaqulu bimada Muhammadun ahsanu hadithan minni. So pagkatapos niya magkwento, so paano, sinasabi niya palagi, paanong mas mahusay si Muhammad kaysa sa akin sa pagkukwento. So parang matapos niyang purihin ng kanyang sarili, nilalait niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang yung kumbaga matapos na halimbawa yung tao, matapos niyang maipahiya yung isang tao, so pupurihin na naman niya yung sarili niya, tahamakin niya muli yung tao. So napakasama talaga ng ugali nitong si Nadar. Kaya nga minsan yung kufar, di ba, nakakaawa. Pero iisipin mo na lang yung mga katarantaduhan din nila, dapat lang Kasi minsan may isip natin yan yung mga kufar, kumbaga magiging matindi yung parusa sa kanila sa impyerno. Pero si Allah sa kanyang katarungan, alam niya kung ano yung paparusa niya sa kanilang mga kagagawan. Alam niya kung ano ang magiging parusa sa kanyang mga kagagawan. At iniulat ni Ibn Abbas tungkol dito, anna nadra kana kadishtara kainatan. Si Ibn Abbas, iniulat niya na si Nadar, bumili daw siya ng kaina. Yung kaina, mga alipin na babae ito na ang trabaho nila ay kumanta. So bumili siya ng mga alipin na ang trabaho nila ay kumanta. Fakana la yasma bi ahadin yuridul Islam illan talaka bihi ila kainatihi. Na tuwinang meron daw siyang mababalitaan na sino man na kumbaga may interest na pakinggan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinadala daw niya ang tao na ito patungo dun sa kanyang mga kaina, patungo dun sa kanyang mga babae na mga singer. Dinadala niya doon para aliwin o kumbaga sasabihin, maaaring sinasabi niya, wag na kayo makinig kay Muhammad, mas maganda makinig dito. Kumbaga. So sinasabi niya sa kanila na doon na lang sila makinig. Fayakulu at imihi waskihi wagani. Hada khairum mimma yaduuka ilayhi Muhammadun. So sinasabi niya doon sa kanyang mga kaina, pakainin ninyo siya, painumin at paligayahin. So yun yung sinasabi niya sa kanyang mga singer. At sinasabihin naman niya doon sa tao na dinala niya, doon sa kanyang mga singer na pinagdududahan niya o pinagsususpetyahan niya na may posibilidad na mag-Muslim, sinasabi niya, hada khairum mimma yaduuka ilayhi Muhammad. Ito, itong pakikinig sa kanta nila at yun nga, kasama na din yung pagkain at inumin na papakinabangan niya doon, mas mainam pa raw ang mga yon kaysa sa pakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kung anumang ipinangaanyaya niya. Wa fihi nazala qawluhu ta'ala, at tungkol kay Nadar bin al-Harith bumaba yung aya doon sa Suratul Luqman, at ito rin yung mismong aya ng pagbabawal sa music. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bigayri ilm. Kabilang sa mga tao, yaong mga bumibili ng mga walang saysay na pananalita upang iligaw ang mga tao palayo sa landas ni Allah. So tinukoy doon si Nadar bin al-Harith. Pero mga scholar, ang aya na ito ay kinuha rin nila bilang batayan na ay pinagbabawal ang music dahil ang lahwal hadith na tinutukoy dito, hindi lang yung
Kasi kung literal na kahulugan, lahu al-hadith, lahu, ibig sabihin walang katuturan. At yung hadith, pag-uusap o pananalita. Pag-uusap o pananalita. Pero sa tafsir, nang unawaan natin na ito ay tumutukoy sa musika. Kaya nga, mahalaga na ang Muslim ay nag-aaral talaga ng tafsir. Kasi hindi pwede na babasahin lamang natin ang Quran at bibigyan natin ito ng kahulugan, na sarili nating kahulugan. Hindi pwede. Alam natin dito, pagkakaunawa natin, tumutukoy ito sa musika. At ang layunin ng musika nga na ito, doon sa panahon ni Nadar bin al-Harith, at musika sa lahat ng panahon hanggang sa dulo ng panahon, liyudilla an sabilillah. Ang musika, ang epekto nito sa tao ay ang ilayo ang mga tao sa landas ni Allah. Kaya nga, sa totoo niyan, yung musika, hindi talaga yan, hindi talaga magiging mabuti ang epekto nito sa tao. Yung maqasidus syariah, so yung music, nakaka-apekto ito sa pag-iisip. Kaya nga, may kita ninyo sa iba't ibang mga sibilisasyon na, kumbaga, laganap sa kanila yung musika, mataas sa kanila yung suicide rate, mataas sa kanila yung kumbaga, rate ng pagdidiborsyo, paghihiwalay ng mga mag-asawa, pangangalunya, kasi lahat ng ito ay maaring lumalala dahil sa pakikinig ng tao sa musika. Kasi kapag nakinig ka ng music na marahas, magiging marahas ka rin. Pag nakinig ka ng music na mahalay, magiging mahalay ka rin. Pag nakinig ka ng music na tungkol sa pagiging in love, may in love ka rin talaga. Basta kung ano yung pinapakinggan mo, yun ang magiging mood mo. Yun ang iyong magiging damdamin. May epekto ito talaga sa damdamin. Kaya nga, ang musika, tinatawag ito ng mga scholar bilang sautus shaitan. Ito ay tugtog ni Satanas. Ito ay tugtog o musika ni Satanas. So, naging ganito yung taktika ng Quraysh, siyempre sa pamumuno ni Nadar bin al-Harith, laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siyempre, may iba't ibang usapin dito tungkol sa music. May iba't ibang mga katwiran yung mga tao. Pero ito na nga yung pinakamatibay dito. At ito ang pananaw dito na merong ijma ang mga Muslim. Ibig sabihin ng mga Muslim, ang mga scholar lalong-lalo na ay nagkakaisa ng music ay haram dahil sa dalil na ito. Siyempre meron pang iba't ibang mga hadith na nagtukoy na darating sa dulo ng panahon na mauuso ang pag-inom ng alak at ang pakikinig ng musika ng mga tao, lalong-lalo na ng mga Muslim. So lahat yun ay dalil sa pagbabawal dito. Ngayon yung kinakatwiran ng mga tao na kesyo ang musika daw ay katulad ng huni ng ibon, hindi sila magkapareho. Ang musika, kaya ito tinawag na musika, kasi meron itong tinatawag na maqamat. Meron itong specific na tono at meron itong specific na kumbaga yung tempo nung tugtog. Mabagal ba ito o mabilis? At iba't iba pang may kinalaman sa musika. Ang huni ng ibon, random, hindi ito katulad ng musika. At actually kahit yung pagbasa ng Quran na inilalapat nila dito yung mga rules ng music, yung tinatawag nilang maqamat, ipinagbabawal ito ng mga scholar. Hindi mo pwedeng gagawing hindi mo pwedeng ilalapat sa pagbasa ng Quran yung mga tono ng musika. Babasahin natin ito ayon sa kung paano ito binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya kung yung akala ng tao na magandang pakinggan. Okay? Yun ang layunin ng tajwid. Hindi magpaganda ka ng boses, kundi basahin mo ang Quran ayon sa kung ano marapat na pagbasa dito na may bibigay ang karapatan ng bawat letra nito. So walang pagkakatulad
sa pagitan ng pagbasa ng Quran, ng makamat, ng musika, o kahit sa huni ng ibon. Ang musika, musika talaga siya. Sa nila ano din eh, yung mga musical instruments, matagal lang panahon na imbento actually. Yung mga gitara, di ba, yung harp, yun yung isa sa mga pinakasimpleng ano noon, string instruments. Pero actually yung naging ano talaga, mayroong naging malaking ambag sa paglaganap ng musika, yung pagkakaimbento ng gitara. Kasing ibang mga musical instrument, napaka-komplikado. Yung piano, komplikado. Yung harp, mahirap tugtugin. Pero yung gitara, napakadali. Napakadali siyang tugtugin. Tapos, madali mo lang mabibili. Mura naman yung gitara kumpara sa iba pang mga musical instruments. At madali matutunan. Sabanal, nalaman ko nung hindi pa ako Muslim nga nun eh. Sinasabi pa nga nila, nagperpekto daw ng music sa pamagitan ng naperpekto daw ang music sa pamagitan ng gitara na inimbento ng mga Muslim. So sa Spain, nanggaling talaga ang gitara. Kasi yung modern na gitara na meron tayo ngayon, sa Spain. Kaya nga, yung mga Kastila, yung Spanish guitar na tinatawag, yun yung kumbaga pinaka-classic na form factor ng gitara. At ang music ng mga Kastila, minanapan nila yun actually sa mga Muslim din na tumira doon ng mahabang panahon. So yung talagang dinulot na lang talaga ni Allah na mawasak yung mga Muslim sa Al-Andalus dahil marami na ring mga paglabag na nangyari doon. Yun nga, kung totoo yung sinasabi nila na yung modern na gitara inimbento ng mga Moors, ng mga taga-Spain na mga Muslim, malaking problema nga talaga. Malaking problema. Kaya katakutan natin palagi si Allah sa mga bagay-bagay niya na ganito, na maaring tayo yung may kasalanan at madadama yung kabuuan ng pamayanan o ng ummah ng mga Muslim dahil sa ating kagagawan. Na hindi lang ito, kumbaga yung parusa hindi lang darating doon sa may kasalanan, bagkus ay madadamay ang lahat dahil yung iba hindi na nag-utos ng kabutihan at hindi na nagbawal sa kasamaan. Bagkus ay tinangkilik nila yung kasamaan. Kaya marapat sa tao, yung palaging nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, lalo na sa jamaah o sa grupo o pamayanan ng mga Muslim, inshallah. Pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan sa kung ano yung marapat na paraan, inshallah. Yung merong hikmah, yung merong diplomasya, depende sa Depende rin sa ugali ng tao, inshallah. Na yung ating pagsasakatuparan ng obligasyon na ito, inshallah. So ito yung dulo ng kabanata na ito. Naging mga taktika ng Quraysh sa pagharap sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumunod na kabanata, ito ng ijtihadat. Ito lang yung mga nangyaring mga pang-aapi sa mga Muslim na ginawa ng Quraysh. Na nauna nga rito, syempre naunang inapi nila yung mga mahihina. At syempre kalaunan, pati yung mga makapangyarihan na Quraysh ay nagawa na rin nila na apihin. Si Uthman bin Affan, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, lahat sila nakatikim din ng lupit ng Quraysh. At lahat yung matatalakay natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.